Guys, welcome dito sa The Sun at Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Hierophant in reverse. You are generous, giving, marunong ka sa relationship na merong equal give and take. Hindi ka selfish. Hindi ka yung klase ng tao na taker lang ba? No? Marunong ka magbigay, marunong ka magbigay ng pagmamahal o mag-share ng blessing mo, ganun. What's with the Hierophant in reverse energy mo? Hindi ka na mapasunod ng mga tao sa paligid mo. Kung ano yung gusto nila. Yeah. Hindi ka na mapasunod ng mga tao sa paligid mo kung ano yung gusto nila. Kasi may mga ganun talagang tao. Hindi man lahat ay may mga ganung tao na gusto nilang pasundin ka sa kung ano yung gusto nila. Na sila yung kukontrol sa buhay mo. Sila yung mag-direct sa buhay mo. Of course, worse yun. Hindi yun ikabubuti mo. Dahil gusto nilang iruin yung buhay mo niyan. Ganun talaga yun. Sino ba ang taong nakilala nyo na mabuti yung wini-wish nila para sa kapwa nila? Madalang lang talaga yung ganun. Karamihan ay masama ang wini-wish nila o yung gusto nilang mangyari sa kapwa nila. Ganyan ang realidad sa mundong to. Pero sa kabila ng ganun ay di mo naman kailangang damdamin yun, no? You have to accept the truth na ganyan talaga ang mga tao. Pero afterlife may parusa sa mga evil na yan. Sa mga evil na klase ng tao. Basta, importante ay namumuhay ka ng, alam mo, hindi ka nang pipirwisyo, hindi ka naninira, hindi ka namimiste. Ayan. And that's why you are now like this. No? Na you can do whatever you want. You can start whatever you want. Na walang nagkukontrol sa'yo. Walang pumipigil. Walang nagre-restrict. Na walang naghihinder sa'yo. Hindi ka na nila nakukontrol kung ano yung gusto mong umpisahan. Kung anong gusto mong gawin. Mga ganun ba? Ayan. Kung anong gusto mong sabihin. Pati yung sabihin mo gusto nilang kontrolin yan eh. May mga ganun ka kabaliw ng mga tao. Pati yung sabihin mo gusto nilang kontrolin. Ang buhay ng iba gusto nilang kontrolin. Ganun. Gusto nilang control na gusto nilang i-direct yung buhay ng isang tao. Gusto nila yung hanggang mahirap lang yung isang tao na yan. Hindi siya asin. So, ganun. Pag umaangat, gagawa sila ng scheme para hindi umasinso. Para maruin kung ano yung pinasikapan niya. May mga ganyang tao. So, be aware of that. Ano message sa'yo ni Jesus Christ? Kasi alam ko ngayon si Jesus Christ ang nagagay dito. Ask for what you want and let the universe and other people know what you need. Ayan, yan ang guide niya sa'yo. Yan ang message niya sa'yo. Ano pa ang message ni Jesus Christ sa'yo? Ay, may magagrant kang wish. Oh. Magiging masagana na yung buhay. Para bang napaka-abundant to, ang daming cups. Maging masagana na yung buhay. Ganun. Oo, maging masagana na yung buhay mo. Pero mukhang sa malayong lugar. Hindi sa place ninyo. Baka yung lugar ninyo ay
Ang gusto ng mga tao dyan ay sila lang yung bigyan ng bigyan, tapos ikaw gusto na magdusa, maghirap. May mga ganong klase ng tao na napaka-selfish. Ang gusto nila, bigyan sila ng bigyan, bigyan mo sila ng bigyan. Tapos, ayaw nilang umasinso ka. Tama ba? Meron talaga mga ganong tao eh. Yun ang observation ko. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Observation ka na. May mga ganon na, tama daw. May mga ganon ng tao. Pero ako, hindi ako ganon. Ako yung tao na pag magbigay, ay hindi ako nag-expect ng kapalit. Ganon. Bukal sa loob yun, no? Na binigay, lalo yung kusang binigay kasi naawa, ganon. Nahabag. Wala na yun, hindi ko na yun isipin pa na may kapalit, no? Hindi na. Bukal sa loob na yung pagbigay. So, ganun dapat pag magbigay, bukal sa loob. Maging abundant na yung buhay mo, maging masagana. Ang daming gold. Maring winish mo na buhay ito. Maging komportable, maging contented ka na, masaya. Kasi syempre, masagana yung buhay mo eh. Sino ba hindi naging masaya niyan? Panay lang ngiti mo siguro. Siyahin ka kasi masagana yung buhay mo, abundant. Ano magiging buhay mo? Whip? Lumabas na naman tong whip. Na ibig sabihin yan, bibigyan ka ng parang protection yan, protection yung whip, protection para stable ka, no? Parang protection tong whip na to, para stable ka, secured. Kasi yung iba niyan, lalo yung mga inggitira, yun na nga yung mga sinabi ko doon na ayaw nilang umangat yung iba, ayaw nilang masinso, gusto nila kontrolin ngayon, di ba? Gusto nilang ay nakikita nila ng drusa, limited yung na-achieve ng success, na hindi achieve ng kahit maliit na success, na basta gusto nilang kontrolin. So, that's why magkakaroon ka ng parang protection ng whip, no, na sa ganun ay ibig sabihin protektado ka nito, no, pagka ganyan. Whip, na yung mga evil forces, yung mga evil ay o yung mga sinesend nila sa iyo ay ma-wipe out, pwedeng ganun, mataboy, pwede din ganun, no, na hindi ka nagiging unstable, na nasa ay manatili na secured ka, to make sure na secured ka and safe and protected. Ayan. And stable. Ano pa magiging buhay mo? Dahil maging abundant na yung buhay mo. Ano pa yung maging buhay mo? Maging komportable yung buhay mo. Fortunate, blessed, comfortable ka. There's harmony, balance, emotionally fulfilled. Yan. Talagang you will find peace and freedom. Freedom kasi, para makikita dito yung may freedom. Tama ba, Lord Jesus Christ? May freedom as well, freedom. Na stable ka. Freedom, may freedom ka. Namumuhay na gusto mong buhay, na masaya ka. Ganun. Ano pa ang magiging buhay mo? You will spend time in nature or malapit sa nature. Doon ka titira sa malapit sa nature na may mga ibon doon, or baka mag-alaga ka ng ibon, or you will live in a place na may madaming ibon. Yan. Na may madaming ibon na iba't ibang ibon. Ganon. Ano yung blessing sa'yo? Upright kaya to?
Palang Pentacle. Upright. Si Knight of Wands. Knight of Wands. Ayan, yung may paparating sa'yo. Blessing. Ano ba to person yung darating sa'yo na si Knight of Wands? Person ba yan? It's a person na meron kayong soul connection. Na pag magkasama kayong dalawa ay magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Malapit yung loob ninyo sa isa't isa. Komportable kayo at home kayo sa isa't isa. Oh, yan ang kanyang energy. Ibig sabihin, passionate to, positive, kasi may yellow din. And aggressive na mag-take ng action. Ayun. Kaya ganyan yung kanyang energy. Yes, na mag-take ng action. Kasi, kukunin ka niya. Dalawa sila dyan, oh, sa picture. Kukunin ka niya. Ipaglalaban ka niya. Kukunin ka niya. Kung may haharap, kung may pipigil, may hadlang, paglaban ka niya. Kukunin ka niya. Kahit makapag-compete pa siya o kahit mapalaban pa siya. Kahit mapaaway pa siya. Kukunin ka niya. Dadalhin ka niya. Kaya pala, dun sa malayo, maging masagana ang buhay mo. Maging fulfilled ka. Maging komportable yung buhay mo. Kasi maaring sa lugar nyo na yan, may mga tao dyan na ayaw nila maging masaya ka. Ang gusto na ibigay ka lang ng bigay sa kanila. May mga ganun kasi. Ang gusto nila ay kamkamin ang lahat ng sayo. Umiiral yung kasakiman ng mga tao na yan. Tama ba? Umiiral yung kasakiman nila. Oo. Kaya kahit na sa'yo na gusto nilang angkinin, gusto nilang mapasa kanila. Lahat na lang siguro ng sa'yo na magusto nila, gusto nilang angkinin sa'yo. Tama ba yun? Hindi tama yun. May impyerno sila. Kaganyan yung kanilang ugali. May impyerno ba yung mga ganun tao, Lord Jesus Christ? Oo daw. Impyerno sila. Yung mga ganun tao, yung nabanggit ko na yun. Paano yung mga ugali nila? Impyerno daw yung mga ganun. Kaya nga dapat maging makatwiran. Hindi dapat maging sakim na kung para sa iba, ay huwag nang angkinin. Huwag nang pag-initan na kunin. Madami namang available sa mundo. Madami namang, kumbaga dapat magsikap lang. Kumbaga sariling sikap, diba? Hindi na aasa sa iba. Hindi na yung pinaghirapan ng iba o para sa iba, ay, yun ang gusto nilang kunin. May mga ganun tao, ay naobserbahan ko yan, guys. Obserbahan ko yan, may mga ganun. Kahit alam na nga nila nakadestin na sa iba pati. Kunwari person, ayun talaga pag-initan nila na gusto nilang kunin, na mapasa kanila. Kahit alam nila nakatakda na, nakatadhana, mga ganun. Ay pag-initan nila, basta gusto nila makapag-compete, para bang napaka-narrow-minded. Mga klase ng tao, ano ang tawag niyo sa mga ganun? Ay nako, mapasalita na ako ng masakit-sakit pag i-continue ko pag mga ganyang klase ng tao. Ay, dahil hindi nga makatwiran yung mga ganyan. So, ano pa, napakabaluktot nila. Wala sa lugar yung kanilang mga ginagawa. Hindi tama talaga. So, ano pa ang darating sa'yo? Upright ba tong 10 of Wands? Upright? Person ba to? Oy, person siya na puno ng baggage. Si King of Wands yung energy niya. May isa pa. Napaparating din sa'yo si King of Wands. Pero, para nakapiring yung mata niya, tapos puno siya ng baggage. Pero, darating yan siya. Yan pa, isang darating sa'yo. Ibig sabihin, isa yan sa magpurso sa'yo. Ganun ba yun? Oo, isa yan sa magpurso sa'yo. So, kung sino lang ang manalo. Kung sino magwagi. Kung sino ang the right one for you. Sino ba ang the right one? Ito ba si Knight of Wands? Ay, hindi. Sino ang the right one? Si King of Wands? Si King of Wands ang destiny mo.
O kasi Wheel of Fortune, siya ang kapalaran mo, si King of Wands. Ano yung intention sa'yo ni King of Wands? Paglaban ka din, kahit na kahit na ang bigat-bigat, kasi para bang nakapiring din yung mata niya, no? Na parang puno ng baggage, no? Nahirapan nga, no? Pero, courageous siya, positive siya na talagang pinupush niya yung sarili niya na mag-take na action. O mag-spy, mag-stalk. Basta mag-take na action na sa kabila ng mga obstacles, hindrances, mga ganun ay hindi siya sumusuko, hindi siya tumitigil, hindi siya nag-give up. Parang binublow ng malamig at malakas na hangin pabalik, no? Para hindi makarating sa'yo. Para mga obstacles yan, challenges, mga kinecreate ng mga enemy yan, no? Para ng mga obstacles, para magkaroon ng delay, para hindi na siya magpatuloy, para mag-give up na siya, para hindi ka na niya i-pursue. Of course, kagagawa ng mga enemy yan. Pero, ayan, no? Patuloy lang siya, kahit minsan clouded yung isip niya, no? Kahit clouded pa isipan niya, kahit na parang nakapiring, ibig sabihin clouded yung isipan niya, confused siya, kahit na may mga baggage, puno ng baggage, kinikerry niya. So, ito yung mga tuluyan mo, si King of Wands. Yan ang the right person for you. Anong feeling sa'yo ni King of Wands? Upright ba in the world? Yeah, it's upright. Dinidesire niya makita ka, na magkita kayong dalawa. Yun ba yun? Kasi madaming meaning din yan, yes. At mag-offer siya sa'yo ng dinidesire niya mabuo kayo, magkita kayo, gano'n, at mabuo kayo, at mag-start na kayong mag-purchase ng house and lot, o kung mayroon na siyang house and lot, titira na lang kayo doon. Malaki yung offer niya sa'yo, may offer to sa'yo na seryoso, secure, stable, malaki yung offer. Anong iniisip ngayon ni King of Wands na yan? Ito, si King of Wands. Kaya to. Yung hindi na mag-antay pa. Instead, yung wag siya magpahadlang, wag siya magpapigil, wag siya magpadumina, wag siya magpadominate sa mga gustong mang-dominate sa isip niya. Kasi may mga gusto mang-dominate sa isipan niya, na kontrolin siya. Na pigilan siya, na mag-give up siya. Yan. So, hindi siya magpa-dominate, hindi siya mag-give up. Yan. Instead, yung mga gusto mang-dominate, yun ang mag-give up. Yun yung iniisip niya. Kailangan niya maging strong. So, kailangan talaga, no? Kailangan niya maging strong. Maging strong, lalo yung isipan niya. Hindi na siya masulsulan, hindi na siya mautusan ng iba, hindi na siya manipula, no? Na manindigan siya, na ipagpatuloy niya kahit na may mga ginagawang blockage, kinikreate obstacles sa path niya itong mga enemies na yan, para hindi magpatuloy, para kumbaga ikaw dun yung nasa tuktok ng bundok, no? Patuloy lang siya, no? Patuloy lang siya hanggang sa magkakatuluyan talaga kayo. Yung gano'n. Yung alam mo yung determined siya. Gano'n, determined and porsigido talaga, na hindi siya magpapadistract. Hindi siya mag-give up talaga. Yung gano'n, hindi siya mag-give up. Hindi siya magpapigil. Yan ang mga nagwawagi over evil, na hindi magpapigil sa mga schemes and deceit ng evil. Ayan. Ano yung in-embody mo energy ngayon? Desire.
You have a strong desire. Parang katulad dito sa person mo na determine ka din and may focus ka sa dinidesire mo na mapasayo, mahawakan mo, mapasa o mangyari na sa buhay mo o mapasayo ang dinidesire mo. Ganon. Ano pa ang energy mo ngayon? Ay, mukhang may mission ka. You have a mission o ano yung ginagampanan mo yung mission mo ngayon? Ginagampanan mo yung mission mo ngayon. Na mission galing sa langit. Yan. Yan. Diba? Mission galing sa langit. As clarified by heaven and earth. Mission galing sa langit yan. Meron din kasing mission galing sa impyerno. Sa evil. Yun na yung mga kontrabida. Yan ang kanilang mission. Yung mga evil na mga tao. O, may mission yan sila galing sa devil. Sa impyerno. Sa ilalim. Ikaw naman may mission ka galing sa langit. Malalaman yung kung ano yung mabuting tao. Kung ano yung tunay na evil. O sa side ng kadiliman at sa side ng kabutihan. Kasi yung mga side ng kabutihan, makatwiran. Honest, hindi liars, hindi manipulative. Pero pag sa side ng kadiliman, manipulative, liar, kahit nga sarili nila eh. Paniwalain nila sa sarili nila mga sinungalingan eh. Ganyan sila. Mga crook pa yan, baluktot. Mga ganun. At natutuwa yan sila. Sa pagdurusa ng iba, masaya pa sila. Hindi sila nakaramdam ng awa. Unlike sa side ng light mawain, nakaramdam ng awa yan. At makatwiran. Magalit man pero nasa katwiran. Pagka talagang sinadya o ano. Siyempre, pag sinadya ka ba naman eh, yung sinasadya ka na, kunwari, bully mo. Siyempre, kahit sino magagalit, diba? O, diba? Kaya gawa ng masama o lansihan o gawa ng deceit, sino hindi magagalit, o diba? Yung gumagawa ng deceit, panlalansi at nambubuli, yun ang masama. Baka hindi pa naintindihan ng iba kasi iba clouded yung isipan nila. Minsan yung papanigan nila ay yung masamang tao, yung evil, kasi clouded yung isipan nila. Kung saan ang mas nakararami, doon sila kakampi. May ganyan pati ng mga passion ng tao. Yung nag-iisa lang ayaw na nakampihan kasi mag-isa lang eh. Kahit tama pa yan, doon sila kakampi sa kahit mali, basta marami sila. May ganyang klase mga tao din. Kaya, very few nga lang daw sabi ni Jesus Christ, yung dumadaan papunta sa langit, yung sa path na papunta sa langit, o yung nakakasumpong ng path papunta sa langit. Tama po ba, Lord Jesus Christ? A very few na a very few yung hindi man exactly, no, pero yun ang pagkaintindi ko. A very few yung nakasumpong ng path papunta sa langit ng mga tao. Ayun. Very few yung nakakasumpong ng path papunta sa langit. Ayan. Ay, tingnan nyo na lang sa Google. Sa Google or sa, kung meron kayong Bible. Basta, napanood ko din yan sa YouTube eh. Tsaka sa Bible ata, ng bata pa ako. Nabasa ko ata yan eh. Bata pa kasi ako nun eh. Mga siguro elementary. Parang naano ko yun, nasumpungan ko sa Biblia yun eh. Kasi nung bata pa ako, mahilig ako magbasa ng Biblia din talaga. Ulit-ulit ko binabasa yan. Yun nga lang, pinipili ko lang yung gusto kong basahin. Parang hindi talaga lahat na parang may iniskipan din ako. Hanggang dulo yun kasi may skip din, ganun.
Skip. Ulit-ulit ko binabasa. Lalo yung paborito ko na mga verses, mga diba? Oh, may mission ka daw galing sa langit. Baka sabihin ng mga evildoers ay mission nila galing sa langit. Hindi, galing yun sa sa kadiliman. Magaling pa naman baliktad yung mga yan. As in, paniwalaan nila iba. Pati sarili nga nila. Paniwalain nila sa mga kasinungalingan nila. Ano ang sabagay, may free will ang tao. Yun nga lang, afterlife, may hatol talaga sa evildoers. Sa mga evil na yun. Ano ang iniisip ngayon ni King of Wands na to? Na person mo. Mag-offer talaga ng cup of love na maging courageous and positive na mag-offer ng cup of love sa kabila ng pinagdadaanan niya, di ba? Nahirapan siya dahil sa mga scheme ba ng iba? Scheme, mga scheme, malalakas na scheme, deceit pati, deceit, scheme and deceit, di ba? Baka sabihin nila, mission nila yun sa galing sa kalangitan, galing sa God, yung gagawa sila ng scheme and deceit sa inyo ng person mo. Pero ang totoo, they're motivated by their envy, insecurities, pagiging gahaman, mga ganun yan So it's not from God, yung ganun, hindi mission nila yan from God. Pwede pang mission nila galing sa kadiliman yan, sa mga devil. Nadlangan kayo ng person mo. Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Tama po ba ni Jesus Christ ang sinabi ko? Mukhang 50-50. Upright po ba yan? Hindi daw. Hindi tama. Hindi. Pero sa impyerno talaga sila mapupunta, Lord Jesus Christ. Sa impyerno sila mapupunta. Natatawa na. Pero sa impyerno nga sila mapupunta. Yung mga gumagawa ng skin and deceit sa inyo. Alam naman nila yan na evil yung ginagawa nila, na umiiral ang kasakima nila, inggit, ganun. Bakit nila gagawin? Diba? Talagang wala silang disiplina, wala silang control sa sarili nila. Lumalabas na parang wala silang takot sa Diyos. Wala silang respeto sa boundaries ng iba, sa karapatan ng iba, na maging masaya, na magkaroon ng freedom to live the life that they want. Diba? Yan. Yung next move, possible next move ni King of Wands sa'yo. Possible next move. Talagang maging courageous, maging matapang, maging passionate, and hindi siya mag-give up. This person is going to be victorious, no? Sa pag-take na action sa'yo. Magtatagumpay siya, guys, na makapag-reach out siya sa'yo. Tuloy-tuloy na yan. Matatagumpayan siya. Hindi siya mag-give up Hindi siya hinto Natatalo ang mga evil na yan na gustong humadlang sa kanya. Mukhang may mga gumagawa ng deceit yung moon minsan ito ang mangyari sa kanila. Madrusa sila. Bakit parusahan? Parusahan daw. Parusahan sila. Dahil sa mga ginagawa nila, parusahan yan sila. Ano yung parusa? Habang nabubuhay pala, may parusa na? Hindi. Ang parusa na sa impyerno. Sumayan. Nasa impyerno ang parusa nila. Pag patay na sila, yun.
Doon sila parusahan. Feeling ba close yung mga yan sa'yo, Lord Jesus Christ? Yung mga, ito mga gumagawa ng deceit at scheme. Feeling close sa'yo. Feeling close to kay Jesus Christ. Close nga ba? So, ito na lamang guys for collective reading.